yung sinasabi niya na lagi daw nakatambay, nakikita, taga Manila kasi siya, lagi daw siya nakakakita niyan, na ayokong ano to, may darker side daw eh. Pwedeng, kasi may mga pinag-aralan din sila tungkol sa mga ganun, yung mga self-defense, di ba? Pag halimbawa, nakikita yun sa mga video na kapag, halimbawa, hahatawin kang ganun, sasalagin mo siyang ganun, then, papaikot-ikutin mo siyang ganun, then, Yun, good guys, ito po muli si Daddy Vin and maligayang pagbabalik sa Daddy Vin channel. Meron tayong mga bagong balita ngayon, no? And maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na sumusuporta sa Daddy Vin channel. Ito yung mga balita na nakuha natin ng mga nakaraan, na itong si security guard daw ay talagang tuluyan ng sinisante. And babasahin muna natin yung mga reaksyon ng mga commenters dito sa isa nating yung latest vlog natin tungkol kay security guard. Titingnan natin yung mga opinion nila. Gagayahin niya ng iba, sabi ni Bonita Alvarin 3387, para mabigyan ng tulong. Yun, maraming salamat sa iyo, Bonita Alvarin. Pwedeng merong certain effect yung nangyari dun sa pagtulong ng DSWD, na kapag pala ganon na ikaw ay na-viral at nagpaawa at nabidyuhan ka, ay pwede kang mabigyan ng pera. Yan. Tama, baka may gumaya, sabi ni Jermeline. Ito yung mga nag-reply sa kanya. Malamang, ika nga, easy money. Easy money. Si Jojo Hernandez ito. Jojo Hernandez. Yes, maraming ganon na akala nila easy money. Pero alam nyo ba na hindi masasabing easy money ito? Bakit? Kasi kahit pa masabihin na sila ay nakatanggap ng pera, pero yung peace of mind mo, parang hindi ka panatag. Ganon. Kahit pa sobrang dami mong pera, kung yung pera na yon ay galing sa sabi nga natin, hindi maganda. Kasi hindi maganda yung pangyayari na ng pagbabiral nito ni girl. Ang daming nanlilibak sa kanila, sa kanilang pamilya. Maraming question sa kanila eh. Pwede kasi na itong pamilya nito ay halos ayaw na ring lumabas dahil sa dami ng mga tao rin na pumupuna sa kanila, di ba? So masasabi natin na hindi yan easy money. That is super hard end money. Bakit? Masakit yan eh. Mas okay siguro tumama ka lang sa loto tas ilihim mo. Mas okay yun. Easy money talaga yun. Tumama ka sa wedding. Although mababalita ka doon sa although hindi ko pinopromote yung sugal baka mamaya sabihin niyo nagpo-promote ako sa sugal. Diba, tumama ka sa isang ganun, sa isang palaro, no? Tapos nabalita ka doon, which is okay lang yun. Marami lang hihingi sa'yo ng balato, maraming nakangiti sa'yo sa tuwing lalabas ka ng bahay. Ganun naman talaga, di ba? Kapag ikaw ay nabalita na ikaw ay maraming nakuhang pera sa isang palaro, sabihin sa'yo, bawasi, gaganon sila, di ba? Bawasan mo naman yan. Move tayo dito sa iba. Umepa lang DSWD, ayan, nabudol tuloy kayo. Pati daw DSWD nabudol. Walang disiplina ang babae. Sabi ni Marius Marius De Leon, yung sabi niya nabudol daw ang DSWD. Tingin ko may ginawa rin silang assessment dyan, no, Marius. Walang disiplina ang babae na yan, kawawa ang guard, tapos tinulungan pa ng gobyerno, may pamilya ang guard. Yes. Kung dun sa investigasyon ay lumabas na ganun, na kung na-provoke siya, although parang hindi nga masyadong matimbang yun eh. Hindi masyadong matimbang na sabihin na na-provoke lang kasi ako. Trabaho kasi nila yan. Kahit sa mga kapulisan, kasundaluhan, nakita nyo ba yung mga videos noon? Bigyan ko kayo ng isang kwento at mga example noong pandemic, di ba? Nakikita nyo ba kung paano maging tolerable yung mga situations dahil yung mga, tama ba sinabi ko? Yung mga kapulisan natin, kasundaluhan, sila yung gumagwardya sa mga checkpoints at yung mga barricades ng mga barangay. May mga gustong-gusto lumabas, may mga nagagalit, pero alam natin na
hindi nila basta-basta papatulan yung mga tao kahit pagalit na galit na. Nakikita natin yung pagkakaiba nun, no, na kaya nilang, hanggat kaya nila, no, ay haharapin nila yung tantrums ng mga tao. At kung hindi na nila kaya, kung ayaw nilang mapahamak yung kanilang karir, ang gagawin nila, tatawag sila ng ibang mga kabaro or aalisan na lang nila. Nakakakita kayo parati nun na iniiwan ng gwardiya yung taong yun. Dahil kung mag-iingay pa siya ng mag-iingay, tatawag na yung gwardiya ng punong-puno na kasi siya, halimbawa, no, punong-puno na ako, pumunta na lang kayo dito kasi baka kung ano pa ang magawa ko dito sa tao ito. So ibang tao na yung gagawa nun, or ibang pwedeng tumawag na siya ng barangay o pulis, ganun. Kasi hindi na niya kaya eh. Baka magkasala siya or mapahamak pa yung kanyang lisensya. Eto, si Liv Mendoza. Alam ni Alam ni Sampaguita vendor na may mali siya, kaya walang lakas ng loob magdemanda. Prinovoke niya ang guard. Baka sobra ng binabastos o baka sobra na binastos yung tao. Na-provoke nga si guard, kaya nangyari yun. Kaya na sinasabi natin, trabaho nila yan. May isa tayong example, no, yung isang sikat na kwento tungkol sa isang janitor, no, janitor sa isang opisina, na nagagalit siya tungkol dun sa pagtatapon ng basura ng mga empleyado, na hindi nila inaayos yung pagtatapon. Na may mga time na sinasabi nung janitor dun sa mga empleyado na wag naman kayo masyado magkalat, dahil na sabihin na natin nahihirapan ako. Parang ganito kasi yung situation ng guardian, nahihirapan siyang paalisin yung vendor. Wag naman kayong magkalat kasi nahihirapan ako maglinis ng basura. O hindi natin sinasabing basura yung mga vendor, yung sa parte kasi ng guardia, yung mga vendor, doon siya nahihirapan. Okay, dun sa guardian yan. Ang sabi nung mga empleyado dun sa janitor, kaya nga trabaho mo yan, maglinis ka. Huwag kang reklamo ng reklamo. Dahil kung wala kang lilinisin, wala ka dito. So hindi na namin kailangan ng janitor. May mga dahilan kung bakit nandyan ka. Kaya yung mga security guard na nakikinig, at alam nyo naman ito, kapag malapit na kayong mapundi, magbilang kayo ng mga hanggang 10 ng dahan-dahan, then isipin ninyo yung kauuwian ng kasunod ninyong actions o anong gagawin nyo dun sa taong yun, vendor man yan o normal na bystander or yung mga customers ninyo na naiirita. Kasi hindi rin natin masasabi kung minsan na yung mga customers natin ay laging maayos. Pag minsan may mga masusungit dyan, pag minsan mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, no, may mga lalong-lalo na yung sa mga hospitals, sa mga sa mga drugstores. Yan, isa sa mga lugar na medyo ang mga tao ay stress. Sabi dito ni tingnan natin yung reply nito ni kay Levi Mendoza. Malaking gastos ang magdemanda kaya ganoon. Sabi ni Tonying Napoles, malaking gastos ang magdemanda kaya ganoon. Tama naman. Pero meron pa ring mga dahilan kung bakit ayaw nilang magdemanda. Dahil meron namang libreng mga attorney, kung nasa tama ka, pwede ka humingi ng tulong. At kung talagang nadihado kayo, bibigyan kayo ng pamahalaan ng mga libreng lawyer, which is nakukuha yan dun sa basta may ahensya tayo na nalimutan ko yung pangalan. Sabi nito ni Tessa Marnon, that girl already in 22 years old. That girl already is 22 years old. She pretends as student but she pretends as student but style nila yan para maraming bibili ng Sampaguita. Security dapat di agad na tinanggal. Alamin nyo muna. Tama rin siya no? Kasi gimmick daw ito wag na nating sabihin na modus kasi medyo pangit pakinggan, pero gimmick daw nila ito. And may nakita ako isa pang post na ayokong may darker side daw May darker side daw itong ganitong klaseng mga
mga nakikita natin sa mga labas ng malls tuwing malapit ng magabi, kasi may mga nakikita rin daw sila sa ibang mga malls na gaya ng isang comment ni Jigsaw. So merong isang sinabi nga si Jigsaw dito, yung isa nating taga-subaybay, isa sa mga masugid natin taga-subaybay, si Thea Sophie, yan. Yung sinasabi niya na lagi daw nakatambay, nakikita, taga Manila kasi siya, lagi daw siya nakakakita niyan. At may mga nakita tayo sa online na may dark side daw yung mga ganyan, pero hindi natin sinasabing si Sampaguita vendor yun, hindi natin sinasabing ganon, pero marami siyang nakikitang ganon, at merong something sa ginagawa nila. Ayokong sabihin yung something na yun. Bakit? Kasi masyadong madilim yun, and baka mamaya ma-misinterpret nila na sinasabi natin na itong si Sampaguita girl ay ganoon. So nakakalungkot kung ganoon nga, pero ayaw nating mangyari. So hayaan na natin yun, pero yun yung sinasabi nila, merong something tungkol dun sa yung uniform nila ng estudyante, at lalong laro na yung mga elementary, high school, di ba, yung kanilang ginagamit na uniform. Last na siguro natin babasahin ito, mga to. Morning po, sana naman po bago tinanggal ang guard, alamin nyo muna kung sino talaga may kasalanan, sabi ni Harry Boy Seguin. Tama rin naman yun. I think masasabi natin na posibleng magkaroon din sila ng action dito, dahil dun sa mga opinions na nakikita nila, posibleng magbago pa rin yung mga decision dito tungkol sa gwardiya. Pwedeng gawa nila ng paraan nito para magkaroon din ng ibang trabaho. Yun nga lang, hindi na siya fit para sa pagiging guard dahil doon sa kanyang ipinakita. Pwede ba yun na suspension ka agad? Di ba? Hindi ba pwedeng ibalik muna ulit sa pag-seminar? Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko rin natanong kay brother eh. Wala naman sinabi si brother na pag ganyan yung sitwasyon, o yung gwardiya na kapatid natin na nagsalita nung nakaraan na ang sabi niya, tanggal ka agad yung lisensya niyan kapag ganyan yung action niya. So I think hindi pwede na ibalik sa training. Ito, last natin babasahin si Rolando Versosa. Ako dumaan ako sa pagkabata, pero hindi naman ako katulad niya. Parang ganun yung sinasabi niya. Hindi naman ako katulad nung Sampaguita girl, sabi niya, na nagmumura. Matagal na yan, sinasaway ng guard yan, hindi lang isa o dalawa. Marami na yan pagsawayan. Marami na yan pasawayan. Ang mali lang ni guard, sinira niya ang bulaklak na binibenta. Pero sa totoo lang, bastos talaga ang babae na yan. Kita nyo, hating-hati yung opinion niya. Sobrang hating-hati. Kaya nga, ipinupos din natin na sana magkaroon ng reconsideration dito sa gwardiya. Yan, kahit mabigyan siya ng although marami pang pagkakataon para sa kanya. Hindi nga lang siya mahihirapan na nga lang siya sigurong bumalik sa serbisyo dahil dito sa pangyayaring ito. Pero alam mo, kausapin natin dito si security guard. Kung nakikinig ka man, security guard, hindi naman ito yung katapusan ng lahat para sa iyo. Ang daming pwedeng maging trabaho diyan. Baka mamaya maging isang successful businessman ka, di ba? Baka makapag-isip ka na, itong naipon ko, gagamitin ko sa isang puhunan. Pwede mong gawing hagdanan para mas tumatag ka, di ba? Pwede mong gawing masasabi natin na inspirasyon yung nangyari sa iyo, na minamaliit ka nung ibang mga tao dito, at the same time yung iba naman syempre naaawa rin sa iyo. Pero marami pang pagkakataon para sa iyo. Ang dami pang opportunities na pwede mong magawa. May lakas ka pa, buhay na buhay ka pa, and marami ring sumisimpati sa yung tao, at I think may mga handa ring tumulong sa iyo. Sa totoo lang guys, kung itong babaeng ito na nasa video ay may sandata, halimbawa itong babaeng ito ay pumunta sa isang area ng mall at kumuha ng isang bagay na pwedeng makapanakit dito kay gwardiya, doon ang posibilidad na pwede na niyang hulihin yung babae, at pwede na rin siyang gumamit ng mga self-defense. Sabi nga,
Di ba? Pwedeng, kasi may mga pinag-aralan din sila tungkol sa mga ganun, yung mga self-defense. Di ba? Pag halimbawa, nakikita yun sa mga video na kapag, halimbawa, hahatawin kang ganun, sasalagin mo siyang ganun, then, papaikot-ikutin mo siyang ganun, then, isasubdue mo siya. Di ba? Ganun, yung ending ay nakadapa na yung si Sampaguita girl, and pagkatapos, di ba, nakadapa na siya, pagkatapos nun, lalagyan mo na siya ng posas. Kasi may posas din sila. And ano pa ba yung isang balita na nakita natin? Ito ang sabi dito sa isang nabasa ko, na yung security guard guys, ay babalikan si Sampaguita. Di ba natanggal na sa serbisyo si security guard? Siyempre, bilang isang mamamayang Pilipino na feeling mo, meron ka ring karapatan na magsampa ng kaso sa kanya, ang iniisip ko naman dito, ano yung ikakaso ni security guard sa kanya? May mga vlogger kasi na nagsasabi na babalikan daw ng security guard itong si Sampaguita girl. Pero yun din ang isang iniisip ko, anong kaso ang pwede mong isampa kay Sampaguita girl? Ngayon sa mga nanonood sa atin, kung may mga nalalaman kayo na pwedeng ikaso ni security guard dito kay Sampaguita girl, I think pag sa akin, mahirap yun Mas maraming pwede ikaso ito si Sampaguita girl dito kay security guard dahil dun sa video. Pero pag ako ang tatanungin, I think walang masyadong maikakaso dahil nga isang mapapansin ninyo, itong security guard ang nandun sa power. May power itong security guard. Itong batang babae naman, hindi natin nakitang sinaktan. Hindi natin nakitang sinaktan ng batang babae ito si security guard. Parang yung ginawa niya na parang pananakit kay security guard, parang wala lang naman yun Pero pag sa akin, pwede sigurong pwedeng nag-cause itong pwedeng nag-cause dun sa security guard itong babae ng parang pagkapahiya sa publiko. Hindi natin alam parang ganun parang napahiya siya sa social media. Masasabi rin natin na pwedeng sino ba yung nagkuha dito ng sinong nagkuha ng footage dun sa security guard at dito sa kay Sampaguita girl, di ba? Kasi kung hindi ito kasamahan ng gwardiya at wala siyang consent dito, although karapatan din naman ni vlogger, pero ewan ko. Pero yung pagkapahiya ni gwardiya dito sa nangyari na ito, I think meron nga. I think merong, not sure kung sino pwedeng habulin, kung itong vlogger o itong mahirap itong sitwasyon ni gwardiya. Pero mas maganda pa rin kung sasangguni siya sa mga lawyers. Syempre, sa mga lawyers siya sasangguni kung ano yung pwede. Dahil I think meron din naman. Pwedeng meron. Hindi na nga lang involve yung pagiging gwardiya niya. Yung pagiging citizen na lang niya. Yung magiging concern dito. Oof.